Ika-6 ng Hunyo, taong 2024, Huwebes. Ngayon naman, ibabahagi ko kung paano ba gumawa ng drop-down. Pero yung pagpipiliin sa drop-down ay dumidepende sa laman ng isang cell. Kung makikita nyo, meron ako ditong kategorya at meron akong produkto. Ang gusto nating mangyari, pag pumili ako ng kategorya, ang lalabas lang ay yung mga produktong pasok sa kategorya na yon. So, kung prutas, ito lang dapat. Kapag karne, ito lang. Gulay, ito. Okay. So, gagawa muna tayo ng simpleng dropdown or simpleng data validation. Paano ba yun? Punta ka dito sa cell kung saan mo gusto maglagay ng dropdown. Naituro ko na to dati. Tingin ko sa isang video. Data, tapos dito sa may kanang taas bahagi, piliin mo lang to, data validation, tapos piliin mo ang list, at dito sa source, pagka-highlight mo, i-highlight mo dun sa labas naman yung listahan na gusto mong pagpilian. Pagkatapos okay. Ayan, meron ka ng data validation. Ang susunod naman, produkto. So, bago tayo maglagay dito ng drop-down, ang kailangan muna natin gawin ay bigyan ng pangalan yung listahan katumbas ng mga option na nilagay natin sa kategorya. So, eto, i-highlight mo lang yung listahan, lagay mo sa may taas na kaliwang bahagi, dito sa may kanto, yung pangalan. So, dapat pareha sila. Prutas. Tapos, pinutin mo yung enter. Dito naman, karne. Ayan. Ito naman, gulay. Okay. So, double check mo kung kumagat ba yung ginawang papangalan sa pamamagitan ng pag-highlight lang sa kanila. Ganyan. Ngayon, kung sakali, in the future, na gusto mong dagdagan to, bawa yung putas, dumami na yung binibenta na produkto, pupunta ka lang sa may formulas dito sa may taas. Yan, formulas. Tapos, titignan mo yung name manager. Okay. Tapos makikita mo dyan yung mga pangalan ng kaninang ginawa mo. Ang gagawin mo lang, babaguhin mo lang to. Yan. So, pwede mo siyang pahabain. Pwede mong gawin na ganito. Di ba? Para yung mga linagay mo sa ilalim, masasama. Okay. Pero ngayon, i-keep natin yung ganyan lang. Okay. No. Ayan. Ngayon, nalagyan na natin ng pangalan itong mga to. Ang gagawin natin, gagawa na tayo ng indirect data validation. Paano yun? Balik tayo sa kanina. Home. Tapos, actually, data pala. Data. Tapos, lagay mo dito. Tapos, data validation. And then, yung listahan. Now, dito, imbis na ilagay mo yung mismong range, ang ilalagay mo ay equal sign. Equal sign. Tapos, indirect. Okay. Pagkatapos niyan, pagkalagay mo na indirect, open parenthesis, ituro mo dun sa una mong drop down. Yan. Tapos, i-close mo. Tapos, okay. Yan. So, ngayon, nakalagay dito, karne. Pag lagay mo dito, ang lalabas lang yung mga karne lang. Pag pinalitan ko to, ginawa ko siyang prutas. Ang lalabas lang dito, prutas. Diba? Ito naman, gulay, gulay. Ayan. So, yun na ang gamit ng indirect data validation. Mahalagang matutunan din to kapag gusto mo magkaroon ng control sa mga listahan na pina-fill outan mo. At sana makatulong sa iyo to. Salamat!